Pirirmahan mo ang diborsyo o panonoorin mong mabulok ang dangal ng tatay mo. Isang sampal ng katotohanan ang humati sa puso ni Andrea sa gitna ng marangyang party. Habang suot ng kabit na si Isabel ang korona ng tagumpay, itinapon si Andrea na parang basahan sa harap ng lahat. Akala nila ay talunan siya. Hindi nila alam, ang babaeng minaliit nila ang may hawak ng susi sa kanilang pagbagsak. Sino ang tunay na reyna kapag ang lahat ng dambana ay gumuho na? Hindi ko na kailangan ng asawang ang tanging alam ay maglinis ng bahay at magluto ng ulam na paulit-ulit ang lasa. You are holding me back, Andrea. You are no longer the woman I need by my side. Ang bawat salitang binitiwang yon ni Enchong mula sa kabilang silid ay tila mga laso na dahan-dahang gumagapang sa mga ugat ni Andrea. Sa loob ng kusina, sa gitna ng usok at bango ng paboritong adobo ni Enchong na dahan-dahang kumukulo sa kalan, nanigas ang kanyang buong katawan. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo at ang kanyang likod ay kumakabit sa hapdi dahil sa maghapong paglilinis ng buong mansyon para sa pagdating ng kanyang asawa. Ngunit ang lahat ng pagod na yon ay tila nawalan ng saysay sa isang iglap. Maingat niyang hinahalo ang sarsa, tinitiis ang init na nagmumula sa apoy. Iniisip na sa bawat patak ng pagmamahal na inilalagay niya sa pagkaing iyon, ay maibabalik niya ang tamis ng kanilang pagsasama. Subalit ang boses ni Doña Marilu, ang kanyang biyenan, ay sumali sa usapan na parang isang matalim na kutsilyo. Tama ang anak ko, Enchong. Masyado na tayong naging mabait sa kanya dahil sa utang na loob natin sa tatay niya. Pero tignan mo naman siya ngayon. Mukha na siyang katulong kaysa sa asawa ng isang CEO. She doesn't belong in our world anymore. Si Isabel, siya ang kailangan mo. Si Isabel ang may utak at ganda na karapat-dapat sa tabi mo sa darating na saping negosyo. Ang paboritong pinggan na porselana na hawak ni Andrea ay unti-unting nawala sa kontrol ng kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa matigas at malamig na sahig ng kusina at ang dating buo at maganang kagamitan ay naging libo-libong piraso ng puting bubog na nagkalat sa kanyang paanan. Kasabay ng pagkawasak ng pinggan ay ang tila paghinto ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya naramdaman ang pagtilamsik ng ilang piraso sa kanyang binti. Bagkus ay ang matinding panlalamig na dahan-dahang bumabalot sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan. Siyang lumuhod sa sahig, hindi upang pulutin ang mga piraso, kundi dahil hindi na kaya ng kanyang mga binti na dalhin ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa nagkalat na pagkain sa sahig, ang pagkaing inilaan niya para sa hapon na akala niya ay puno ng pagdiriwang. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at mahapdi, na kahit ang simpleng paghinga ay naging isang napakahirap na gawain. Narinig niya ang papalapit na mga yabag ni Enchong. Ang tunog ng mga mamahaling sapatos nito sa tiles ay tila bawat hakbang ng isang hatol ng kamatayan. Huminto ang asawa sa pintuan ng kusina. Hindi man lang nagabalang tulungan siya o tanungin kung nasaktan ba siya sa nabasag na pinggan. Sa halip, isang malamig at mapuputing sobre ang inilapag nito sa mesa, malapit sa kanyang nanginginig na kamay. Pirirmahan mo ang diborsyo, Andrea. Ayaw kong magkaroon ng eksena sa party mamaya. I've already pre-signed it. Gawin mo na lang ito bilang huling sakripisyo mo para sa pamilyang ito. After all, you've always been good at sacrificing, right? Tumingala si Andrea at sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin dahil sa nagbabadyang mga luha, nakita niya ang mukha ng lalaking minahal niya ng buong buhay. Wala siyang nakitang kahit katiting na awa, wala ring pagsisisi. Ang tanging naroon ay ang pagmamadali at pagkasuklam. Ang mga kamay ni Andrea ay dahan-dahang sumara. Ibinabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad upang pigilan ang pag-atungal ng iyak na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng mansyong yon na itinuring niyang tahanan
ay tila naging isang malawak at madilim na bilangguan. Ang amoy ng adobo na kanina lang ay simbolo ng kanyang kalinga. Ngayon ay naging amoy ng isang namamatay na pangarap. Nanatili siyang nakaluhod sa gitna ng mga basag na porselana habang ang anino ni Enchong ay dahan-dahang lumalayo. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng katahimikang nakakabingi. Paano nga ba naging ganito ang lahat? Paano ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang mga lihim na pagtatrabaho sa likod ng mga tagumpay ni Enchong ay nauwi sa isang pirasong papel na nagtatanggal ng kanyang karapatan bilang asawa. Nakahawak ang kanyang daliri sa dulo ng sobre, ang gasgas na papel ay tila nagpapaalala sa kanya na sa mundong ito, ang kabutihan ay madalas na tinatapatan ng kalupitan. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang sagot, kundi ang malamig na hangin ng kusina. Hanggang kailan mo ba kayang ubusin ang sarili mo para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyong pagkatao? Ang malawak at marangyang bulwagan ng Manila Grand Hotel ay punong-puno ng mga taong nakasuot ng pinakamamahaling sutla at kumukutitap na mga alahas. Ang bawat sulok ay nababalot ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang malambing ngunit tila mapang-uyam na tunog ng mga instrumentong de cuerdas na naglalaro sa hangin. Ngunit para kay Andrea, ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa kisame ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakasuot siya ng isang luma at kupas na bestido, ang tanging damit na ipinahintulot sa kanya ni Doña Marilu na isuot. Ang tela nito ay magaspang sa kanyang balat, isang malupit na paalala na sa gabing ito, hindi siya ang asawa ng bida, kundi ang aninong nais na nilang burahin. Habang naglalakad siya sa gitna ng karamihan, nararamdaman niya ang mga mapanghusgang tingin na tila sumusuri sa bawat mantsa ng kanyang kahapon. Ang bawat bulungan ng mga panauhin ay tila malalakas na hampas ng alon na nagnanais na lunurin siya sa kahiyan. Andrea, umayos ka nang tayo. You look so pathetic. Baka isipin ng mga tao ay pinagkakaitan kita. Ang mariing bulong ni Doña Marilu sa kanyang tabi. Ang bawat salita ng matanda ay may kasamang diin sa kanyang braso. Ang mga kuko nito ay bumabaon sa kanyang balat. Just smile and do your part. Huwag mong ipahiya ang pamilya de la Cruz sa harap ng mga investors. Sa gitna ng lahat ng ito, biglang tumahimik ang paligid nang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Enchong, makisig sa kanyang itim na tuxedo, ngunit ang kanyang braso ay hindi nakakapit kay Andrea. Sa halip, naroon si Isabel, nakasuot ng isang pulang gown na tila nagnininga sa ganda at luho. Ang bawat hakbang ni Isabel ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ganang ngiti ay tila isang deklarasyon. Nang digmaang siya na ang nanalo. Ang ingay ng paghanga ng mga tao ay tila naging isang malakas na dagundong sa pandinig ni Andrea, habang ang kanyang sariling asawa ay hindi man lang lumingon sa kanyang direksyon. Inakyat sila sa entablado sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw. Ang spotlight ay nakatutok kay Enchong at Isabel, habang si Andrea ay pinatayo sa gilid, parang isang dekorasyong hindi na kailangan. Kinuha ni Enchong ang mikropono. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng ambisyon habang ipinapakilala ang tagumpay ng saping negosyo. Tonight is not just about business, it is about a new beginning, anunsyo ni Enchong. Pagkatapos ay lumingon siya kay Andrea. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. And for that to happen, I need to settle the past. Andrea, the papers. Ang bawat hakbang ni Andrea patungo sa gitna ng entablado ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Inilapag ang mga dokumento ng diborsyo sa ibabaw ng glass podium. Ang panulat na inabot sa kanya ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Habang nakayuko siya, nakita niya ang sariling refleksyon sa makintab na sahig, isang babaeng durog, talunan, at mag-isa. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang gumuhit ng kanyang pangalan sa papel.
Ang bawat titik ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang nagdurugong puso. Sa sandaling matapos ang huling kurit ng pluma, isang malakas na palakpakan ang pumuno sa bulwagan, ngunit para kay Andrea, iyon ay ang tunog ng pagguho ng kanyang buong mundo. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, naramdaman niya ang isang maliit at malambot na kamay na humawak sa kanyang laylayan. Isang maliit na batang babae ang tumitingala sa kanya. May hawak na malinis at puting panyo. Ang inosenteng awa sa mga mata ng bata ay tila isang maliit na haplos ng init sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Dahan-dahan siyang bumaba ng entablado. Pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Habang naglalakad siya palabas, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa isang madilim na sulok ng bulwagan. Si Lucas Ramos. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng pangungutya o awa, kundi ng isang matinding galit na nakatutok sa mga taong nasa entablado. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa loob ng ilang segundo, isang tahimik na pagkilala na mayroon pang isang tao sa mundong ito na nakakakita ng tunay na nangyayari. Bago pa man makalabas si Andrea sa pintuan, mabilis na humabol si Isabel. Hinawakan nito ang braso ni Andrea at idinikit ang kanyang mapupulang labi sa tenga ng babae. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang lason na bumabalot sa bawat hininga ni Andrea. Salamat sa lahat, Andrea. Salamat sa kumpanya at higit sa lahat, salamat sa asawa mo. Don't worry, aalagaan ko sila ng mas mabuti kaysa sa ginawa mo. Ang mapait na bulong ni Isabel na may kasamang mahinang tawa. Tumalikod si Isabel na tila isang reynang nagwagi habang si Andrea ay naiwang nakatayo sa tapat ng pintuan. Ang ulan sa labas ay nagsisimula nang bumagsak, tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa semento ay tila isang paalala na sa gabing ito, wala na siyang tahanang babalikan. Wala nang asawang aasahan at wala nang natitira sa kanya kundi ang kanyang durog na dangal. Ang bawat hakbang ni Andrea sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz ay tila pagtapak sa lupang hindi na kanya. Ang dating pamilyar na amoy ng mamahaling sapot at semento ay naging banyaga sa kanyang pangamoy. Tila bawat sulok ng bahay ay nagtataboy sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng malawak na salas ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay isang uri ng katahimikan na sumasakal, puno ng mga hindi sinabing sumbat at nakatagong puot. Sa gitna ng madilim na silid, nakaupo si Doña Marilu sa kanyang paboritong upuang gawa sa inukit na nara. Ang liwanag mula sa isang lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang mukha, na lalong nagpatalim sa kanyang mga katangiang tila gawa sa bato. Hindi man lang siya lumingon ng marinig ang pagpasok ni Andrea, ngunit ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng otoridad na hindi marunong tumanggap ng pag-aalinlangan. Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito, Andrea. Ang simula ng matanda, ang boses ay malamig at walang bahid ng awa. Dapat kang magpasalamat dahil binigyan ka namin ng pagkakataon na makalabas ng may kaunting dangal. Remember, when your father died and left you with nothing but debts, kami ang kumuha sa'yo. Kinupkup ka namin, pinakain at ginawang asawa ng anak ko. You owe us your life, Andrea. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang bawat hiningang tinatamasa mo ngayon. Ang mga salitang iyon ay tila mga mabibigat na kadena na pumupulupot sa leeg ni Andrea. Ang konsepto ng utang na loob, na dapat sana ay bukal ng pasasalamat, ay ginawang isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Gustong sumigaw ni Andrea, gustong ipaalala sa matanda ang lahat ng gabi na hindi siya natulog para lamang tapusin ang mga ulat ni Enchong, ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para manatiling matatag ang kumpanya. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakadikit sa langit-ngit ng kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay ang pagpisil sa kanyang sariling mga kamay
hanggang sa mamuti ang kanyang mga kaso-kasuan. Ang pagpirma mo sa papel na yon ay hindi kabayaran, kundi isang tungkulin. Pagpapatuloy ni Doña Marilu habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit kay Andrea. Huwag mong isipin na dahil wala ka na sa buhay ni Enchong, ay tapos na ang pananagutan mo. You will stay here for a few more days until everything is finalized. Maglingkod ka ng maayos gaya ng dati. Ipakita mong marunong kang tumanaw ng pinanggalingan. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Andrea sa gitna ng salas, nakatayo sa tila isang malawak na disyerto ng kalungkutan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na hapdi na tila nagpapabagal sa daloy ng kanyang dugo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang mayroon pa siyang karapatang huminga. Sa loob ng madilim na kusina, isang figura ang dahan-dahang gumalaw mula sa anino. Si Nana Rosa, ang matandang tagapagsilbi na naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap, ay lumapit sa kanya. Walang sinabi ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Dahan-dahang niyakap ni Nana Rosa si Andrea. Ang init ng katawan ng matanda at ang amoy ng malinis na labada ay tila isang kuta na nagbigay ng panandaliang proteksyon kay Andrea mula sa malupit na mundo sa labas. Sa bisig ni Nana Rosa, ang pader na itinayo ni Andrea upang pigilan ang kanyang mga luha ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang pag-iyak ay walang tunog, isang serye lamang ng mga panginginig ng balikat at ang mabilis na pagdaloy ng mainit na tubig sa kanyang mga pisngi. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling hindi siya kailangang maging malakas, ang sandaling siya ay tao lamang na nasasaktan. Tahan na anak, ang bulong ni Nana Rosa, ang boses ay tila isang haplos sa sugatang puso ni Andrea. Hindi habang buhay ay nakasara ang langit. May mga sikretong nakabaon sa ilalim ng lupang ito na ikaw lang ang may karapatang makakaalam. Huwag mong hayaang nakawin nila ang iyong pagkatao dahil lamang sa utang na loob na hindi mo naman hiningi. Kumalas ang matanda sa yakap at tumingin ng diretso sa mga mata ni Andrea. Mayroong isang uri ng determinasyon sa mukha ni Nana Rosa na hindi pa kailanman nakita ni Andrea. Ang mga kulubot sa noo ng matanda ay tila nagkukwento ng mga dekada ng mga lihim na itinatago sa loob ng mansyong yon. Sa ilalim ng iyong unan, may iniwan akong isang bagay. Muling bulong ni Nana Rosa bago ito dahan-dahang lumabas ng kusina. Iniiwan si Andrea na muling nababalot ng katahimikan. Nanatiling nakatayo si Andrea. Ang kanyang puso ay mabilis na pumipitlag sa kaba at kuryosidad. Ang bigat ng utang na loob na ipinataw ni Doña Marilu ay tila unti-unting nahahaluan ng isang bago at hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang simula ng isang pag-asa na nagnanais na kumawala sa tanikala ng nakaraan. Ang dilim sa loob ng kanyang silid ay tila isang malapot na likido na bumabalot sa bawat sulok. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Andrea ay mas matindi pa kaysa sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang kama. Ang bawat yabag niya sa sahig ay halos hindi makalikha ng ingay. Tila ba pati ang hangin ay nakikiramay sa kanyang pag-aalinlangan. Naalala niya ang mga mata ni Nana Rosa, puno ng babala, puno ng lihim. Dahan-dahan niyang isiniksik ang kanyang nanginginig na kamay sa ilalim ng malambot na unan. Doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang gasgas at tuyot na tekstura ng isang lumang papel. Mabilis niya itong hinugot at dinala sa ilalim ng maliit na liwanag ng lampshade. Ito ay isang lumang sobre, kulay kape na sa kalumaan at may mga mantsa ng natuyong luha sa gilid. Sa loob ng sobre ay isang sulat na sulat kamay ni Nana Rosa, ngunit ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan ng kanyang isipan. Andrea, anak. Ang simula ng sulat, patawarin mo ako kung ngayon ko lang ito ibinigay sa'yo. Takot ang namayani sa akin sa loob ng maraming taon,
Ngunit hindi ko na kayang makitang unti-unti kang pinapatay ng mga taong pinag-alayan mo ng iyong buhay. Ang utang na loob na laging isinusumbat sa iyo ni Doña Marilu ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ang pamilya de la Cruz ang sumagip sa tatay mo. Ang totoo, ang kumpanyang kinatatayuan nila ngayon, ang lupang inaapakan nila, at ang teknolohiyang ipinagmamalaki ni Enchong. Lahat ng yon ay ninakaw nila sa iyong ama noong siya ay naghihingalo na. Ang papel sa kamay ni Andrea ay nayupi dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang puso ay nagsimulang humampas sa loob ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding puot na ngayon lang niya naramdaman. Ang bawat pangungutya ni Doña Marilu, ang bawat pagpaparamdam ni Enchong na siya ay walang kwenta, lahat ng iyon ay nakabase sa isang pundasyong gawa sa pandaraya. Hindi siya kinupkop dahil sa awa. Kinupkop siya dahil siya ang buhay na ebidensya ng kanilang krimen at sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya kay Enchong, nasiguro nila na ang mga lihim ng nakaraan ay mananatiling nakabaon sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Naramdaman ni Andrea ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang taong nagising mula sa isang napakahabang bangungot. Ang bawat sakripisyong ginawa niya, ang bawat gabi na inubos niya ang kanyang talino para sa kumpanya, ay nauwi sa pagpapataba sa mga taong pumatay sa pangarap ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, ang kanyang cellphone na nakapatong sa nightstand ay biglang umilaw, nagbibigay ng isang mahinang liwanag sa madilim na silid. May isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga salitang nakasulat sa screen ay tila isang dugtong sa katotohanang hawak niya sa kanyang kamay. The true successor has been silent for too long. It's time to claim what was never theirs, Miss Alcantara. Meet me tomorrow at the old pier, 10 a.m. Look for the man with the silver eagle pin. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at sunod-sunod. Sino ang taong ito? At paano nito nalaman ang tungkol sa kanya? Tumingin si Andrea sa salamin. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na niya nakita ang isang asawang sunod-sunuran. Ang nakita niya ay ang anak ni Alberto Alcantara, ang tunay na tagapagmana ng lahat ng bagay na tinatamasa ngayon ng mga De La Cruz. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Andrea, ang tunay na bukang liwayway ay nagsisimula pa lamang sa loob ng kanyang nagbabagong puso. Ngunit sa likod ng pag-asang ito, isang matinding pangamba ang bumangon. Kung alam na ng iba ang sikretong ito, hanggang saan ang kayang gawin ni na Doña Marilu at Enchong upang manatiling nakatikom ang kanyang bibig? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina ay tila walang dalang init para kay Andrea. Ang bawat sulok ng mansyong dati niyang pinangangalagaan ng may pagmamahal ay tila naging isang banyagang lugar na puno ng mga tinik. Hindi pa man natatapos ang hamog ng umaga, isang pamilyar at masangsang na amoy ng mamahaling pabango ang bumalot sa hangin. Ang amoy ng panunubok at pananakop. Pumasok si Isabel sa kusina. Suot ang isang sutlang pantulog na tila nagmamay-ari na ng buong kabahayan. Ang kanyang mga hakbang ay mapang-uri. Ang bawat kislap ng kanyang mga mata ay tila isang palasong nakatutok sa puso ni Andrea. Hindi pa man tuyo ang mga luha ni Andrea mula sa natuklasang lihim kagabi, narito na naman ang bagong mukha ng kanyang kalupitan. Oh Andrea, nandito ka na pala. Mabuti naman at maaga kang nagising. Ang boses ni Isabel ay puno ng kaplastikan. Bawat salita ay tila may halong lason. Don't just stand there like a statue. I have a lot of clothes that need to be washed. Sensitive ang mga tela niyan, so I expect you to hand wash everything. Ayaw kong masira ng machine ang mga branded clothes ko, understand? Hindi sumagot si Andrea. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay
ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo. Ang bawat himay-may ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagrerebelde. Ngunit ang alaala ng sulat ni Nana Rosa ay nagpaalala sa kanya na kailangan niyang maging mapagmatsyag. Ang pananahimik ay hindi pagsuko. Ito ay pagtitipon ng lakas. "Are you deaf?" I said, "Laban mo ang mga gamit ko." Ang tinig ni Isabel ay tumaas. Ang kanyang mukha ay nawalan ng bahid ng ganda at napalitan ng isang pangit na anyo ng kasakiman. "You're just a maid in a wife's clothing anyway. Now that Enchong has finally realized your worth, which is zero, dapat mo nang simulan ang pag-a-adjust sa bago mong role sa bahay na ito." Dahan-dahang kinuha ni Andrea ang basket ng mga damit. Ang bigat nito ay tila sumisimbolo sa lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Habang naglalakad siya patungo sa laundry area, naramdaman niya ang matitinding tingin ni Isabel sa kanyang likod. Isang tingin na puno ng tagumpay. Sa gitna ng pagkusot sa mga mamahaling tela, ang tubig sa planggana ay naging saksi sa kanyang tahimik na pakikipaglaban. Ang bawat pagkuskos niya ay may kasamang panalangin para sa katarungan. Sa gitna ng pagod, dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at kupas na litrato ng kanyang tatay na laging dala-dala niya. Hinaplos niya ang mukha ng ama sa litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling ang alaala ng pag-ibig ng ama ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para hindi tuluyang gumuho ang kanyang espiritu. "Magtatagumpay tayo, Tay." Ang mahinang bulong ni Andrea sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang panata na tanging ang langit lamang ang nakakaalam. Nang matapos ang kanyang gawain, dahan-dahang bumalik si Andrea sa loob ng bahay upang kumuha ng mainit na tubig. Sa kanyang pagdaan, sa tapat ng library ni Enchong, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Ang liwanag sa loob ay tila nag-aanyaya sa isang panganib. Mula sa maliit na puwang ng pinto, nakita niya si Isabel, ngunit wala na roon ang mapagmataas na kabit. Sa halip, si Isabel ay maingat na nakatayo sa harap ng malaking safe ni Enchong. Ang bawat galaw nito ay puno ng kaba at pagmamadali. Narinig ni Andrea ang mahinang pag-ikot ng bakal na dial ng vault na sinundan ng isang mahinang tunog ng pagkakakandado na bumukas. Nakita ni Andrea ang mabilis na pagkuha ni Isabel ng isang makapal na asul na envelope mula sa loob ng safe. Ang mukha ni Isabel ay nagniningning sa isang uri ng kagalakan na hindi galing sa pag-ibig kundi sa isang maitim na plano. Isiniksik ni Isabel ang dokumento sa loob ng kanyang damit at mabilis na lumingon sa paligid. Mabilis na umatras si Andrea sa anino. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa labas ng kanyang dibdib. Hindi lamang pala puso ni Enchong ang nais na kawin ni Isabel. Mayroong mas malalim at mas mapanganib na motibo ang babaeng ito. Ngunit ano ang nasa loob ng envelope na yon na handang itaya ni Isabel ang lahat? Ang pagtatagpo ni Andrea sa taong may Silver Eagle pin sa lumang pier ay ilang oras na lamang ang layo. Ngunit ang nakita niya sa loob ng library ay nagpabago sa timbang ng lahat. Habang pinapanood niyang lumabas si Isabel mula sa silid na may mapanlinlang na ngiti, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Andrea. Sino ba talaga ang tunay na kaaway sa bahay na ito? Ang hangin sa lumang pier ay may dalang amoy ng asin, kalawang at nabulok na kahoy. Isang mapait na timpla na tila sumasalamin sa kasalukuyang estado ng buhay ni Andrea. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga sementadong daanan na may mga bitak ay nagbibigay ng marahang yanig sa kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya tumitigil. Ang hamog ng umaga ay dahan-dahan nang tinutunaw ng sikat ng araw na naglalantad sa malawak at tila abandonadong bahagi ng pantalan kung saan ang mga kalawanging barko ay nakahimlay na parang mga dambuhalang bangkay sa ibabaw ng tubig. Sa dulo ng isang mahabang tulay na gawa sa matitigas na kahoy, nakita niya ang isang lalaki.
Nakatayo ito ng matuwid, nakaharap sa dagat, at ang suot na itim na trench coat ay bahagyang kumakaway sa ihip ng hangin. Nang dahan-dahang lumapit si Andrea, ang sinag ng araw ay tumama sa isang maliit na bagay sa kwelyo ng lalaki. Isang pilak na alpiler na hugis agila, nagniningning at tila nagmamasid sa kanya. Huminto ang lalaki at dahan-dahang humarap. Ang kanyang mukha ay may mga linyang dulot ng karanasan at hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng katalinuhan at katapatan na matagal nang hindi nakikita ni Andrea sa mga tao sa paligid niya. Miss Alcantara, I'm glad you made it. Hindi ako sigurado kung darating ka, considering everything that's happening to you right now. Ang boses ng lalaki ay malalim at may awtoridad, ngunit may himig ng respeto na tila isang haplos sa sugatang dangal ni Andrea. Sino ka? At paano mo nalaman ang lahat ng ito tungkol sa akin at sa pamilya ko? Ang tanong ni Andrea, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. My name is Lucas Ramos. I was your father's chief of operations bago kinuha ng mga De La Cruz ang kumpanya. I stayed as long as I could to protect his legacy. Pero nung magsimulang mag-take over si Enchong at ang nanay niya, they looked for every reason to get rid of me. I was fired dahil tumanggi akong pirirmahan ang mga peking audit reports na pabor sa kanila. Paliwanag ni Lucas, ang kanyang panga ay nagngangalit sa pag-alala sa nakaraan. I promised your father that I would look after you, Andrea, pero masyado silang naging mabilis sa pagmamanipula sa iyo. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Andrea. Ang pakiramdam na mayroon palang nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan ay tila isang liwanag sa gitna ng isang madilim na kuweba. Ang golden moment na ito, ang sandali ng pagkilala sa isang kakampi, ay nagpatibay sa kanyang nag-aalanganing kalooban. Dahan-dahang lumapit si Lucas at inabot ang isang maliit na bagay na kulay pilak, isang USB drive na tila napakabigat sa paningin ni Andrea. What is this? Tanong ni Andrea habang tinatanggap ang malamig na metal sa kanyang palad. Everything you need to fight back. Inside that drive are the original blueprints of the technology your father invented, along with the digital trail of Isabel's fraud. Miss Navarro is not just a socialite, Andrea. She is a corporate spy. She's been diverting company funds to an offshore account. And Chong thinks she's his savior, but she's actually the one digging his grave. Ang seryosong paliwanag ni Lucas. Naramdaman ni Andrea ang paglamig ng kanyang mga daliri habang hinihimas ang USB. Naalala niya ang nakita niya sa library kagabi, ang asul na envelope sa kamay ni Isabel. Ngayon, ang lahat ay tila nabubuo na parang isang malaking puzzle. Ang pagtatraidor ni Enchong ay masakit, ngunit ang katotohanang hinahayaan nitong ubusin ng isang ahas ang kumpanya ng kanyang tatay ay isang bagay na hindi mapapatawad ni Andrea. Why are you giving this to me now? Tanong ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Lucas. Because the merger is happening in 2 weeks. Kapag natapos ang saping negosyo na yan, Isabel will disappear with all the money and you and the De La Cruz family will be left with nothing but debts and lawsuits. You are the only one who can stop this, Andrea. You are the rightful owner of Alcantara Innovations. It's time to stop being the victim and start being the architect of their downfall. Ang mariing hamon ni Lucas. Tumingin si Andrea sa malawak na dagat. Ang mga alon na humahampas sa mga poste ng pier ay tila isang paalala na ang panahon ay mabilis na lumilipas. Ang dati ay mahina at durog na babae ay dahan-dahang naglalaho at sa bawat tibok ng kanyang puso, isang bagong determinasyon ang nabubuo. Ano ang kailangan kong gawin? Ang maingat ngunit matapang na tanong ni Andrea. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucas. We need to play their game but with our rules. Stay in that house. Let them think you're still broken. But every night, we work. Handa ka na bang harapin ang katotohanang baka mas masakit pa ang malalaman mo
kaysa sa naranasan mo na. Niyakap ni Andrea ang USB drive sa kanyang dibdib. Ang lamig nito ay tila naging isang apoy na nagbibigay ng lakas sa kanyang buong pagkatao. Habang naglalakad siya palayo sa pier, ang bawat hakbang niya ay hindi na puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kanyang pag-uwi, isang anino ang naghihintay sa kanya sa tapat ng pintuan ng mansyon. Isang aninong may dalang balita na muling susubok sa kanyang katatagan. Ang bawat sulok ng opisina ni Enchong sa loob ng mansyon ay nababalot ng isang uri ng tensyon na tila kuryenteng humahaplos sa balat. Ang liwanag mula sa malalaking computer monitor ay nagbibigay ng isang maputlang asul na kulay sa mukha ni Enchong, na ngayon ay kakikitaan ng matinding pagod at frustration. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard, ngunit ang bawat pagpindot niya ay tila nauuwi lamang sa mas malalang problema. Ang system na dating tumatakbo nang walang kahirap-hirap ay tila naging isang mailap na hayop na hindi na niya mapasunod. Bakit ayaw gumana? I followed the manual, Isabel. Lahat ng adjustments na sinabi mo, ginawa ko na. Ang sigaw ni Enchong, ang kanyang boses ay paos at puno ng panunumbat. Si Isabel, na nakatayo sa gilid at humahawak sa isang baso ng wine, ay bahagyang napaigtad. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kumpiyansa ay bakas na ngayon ng takot. Ang bawat pagtatanong ni Enchong ay tila isang pagtuklap sa kanyang maskara ng katalinuhan. I don't understand, Enchong. Baka may ginawa si Andrea bago siya umalis. Baka sinabutahin niya ang system. Ang mabilis na palusot ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kaba. Sa labas ng pinto, nakatayo si Andrea. Hawak niya ang isang tray na may 2 tasa ng mainit na kape. Narinig niya ang lahat. Ang bawat paratang ni Isabel ay tila isang mahinang kurot na lamang sa kanyang puso, kaysa sa matalim na sugat na nararamdaman niya noon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto gamit ang kanyang siko. Ang kanyang muka ay nananatiling blangko at mapagkumbaba. Kate Enchong, mukhang kailangan mo ito. Ang mahinahong sabi ni Andrea habang maingat na inilalapag ang tasa sa tabi ng mga nagkalat na papeles. Hindi siya tiningnan ni Enchong. Ang mga mata nito ay nakapako sa screen kung saan ang mga linya ng code ay tila isang kaguluhan ng mga letra at numero. Ngunit sa isang sandali, huminto ang paghinga ni Enchong. Isang partikular na bahagi ng algorithm ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang paraan ng pagkakabuo ng mga commands, ang kakaibang paggamit ng mga symbols, ito ay hindi karaniwan. Ito ay may isang uri ng sining at lohika na napakapamilyar sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Andrea. Ang kanyang anino ay tumama sa monitor. Kinuha niya ang isang malinis na basahan at dahan-dahang pinunasan ang alikabok sa gilid ng screen. Ang golden moment na ito, ang paglilinis niya sa harap ng isang teknolohiyang siya mismo ang lumikha, ay may dalang isang lihim na tamis. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, unti-unting napagtatanto ni Enchong ang isang katotohanang matagal nitong binaliwala. Ang linyang yan, ang mahinang bulong ni Enchong, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. I remember this. Noong nagsisimula pa lang tayo, noong gabing hindi ako makatulog dahil sa dami ng errors, paggising ko, maayos na ang lahat. Sabi mo, baka nag-autocorrect lang ang system. Tumingala si Enchong at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, tiningnan niya si Andrea ng may tunay na pagmamasid. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa payapa at tila walang pakialam na mukha ng kanyang asawa. Andrea, ikaw ba ang nag-ayos nito noon? Ikaw ba ang gumagawa ng lahat ng ito sa gabi habang tulog ako? Ang tanong ni Enchong. Ang boses ay mahina. Tila takot na marinig ang sariling konklusyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andrea. Ngunit hindi ito nakita ni Enchong dahil mabilis siyang yumuko upang ayusin ang mga tasa sa tray. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging sapat na kasagutan.
Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagbagsak ng dambana ng kayabangan ni Enchong. Masyado kang pagod, Enchong. Marami ka lang iniisip. Ang sagot ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang haplos na may dalang lason. Bakit mo naman iisiping ang isang asawang gaya ko na ang alam lang ay magluto at maglinis ay makakagawa ng ganyang komplikadong bagay? 'Di ba sabi ni Isabel, siya ang utak ng kumpanya mo? Napalingon si Enchong kay Isabel na ngayon ay namumutla at hindi makatingin ng diretsyo. Ang lamat sa kanilang relasyon ay nagsisimula ng lumalim. Ngunit bago pa man makapagsalita si Enchong, ang system ay muling naglabas ng isang error message na kulay pula, na tila isang hiyaw ng babala. Ang screen ay iunti-unting nagdilim, at isang pamilyar na logo ang lumitaw sa gitna. Ang logo ng Alcantara Innovations, ang orihinal na kumpanya ng tatay ni Andrea. Ang puso ni Enchong ay nagsimulang humampas sa kanyang dibdib. Hindi ito isang simpleng error. Ito ay isang paalala. Tumingin siya kay Andrea na ngayon ay nakatayo na, malapit sa pinto. Bit-bit ang tray. Ang liwanag mula sa hallway ay nagbibigay kay Andrea ng isang anyong tila isang reynang nagmamasid sa pagguho ng isang kaharian. Andrea, wait! Ang hiyaw ni Enchong. Ngunit ang pinto ay dahan-dahan nang sumasara. Sa likod ng saradong pinto, huminga ng malalim si Andrea. Ang USB drive sa loob ng kanyang bulsa ay tila nagbibigay ng init sa kanyang balat. Ang pagdududa ni Enchong ay nagsimula na at ang pagbagsak ni Isabel ay hindi na mapipigilan. Ngunit habang naglalakad siya palayo, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sa oras na malaman ni Enchong ang buong katotohanan, sapat na ba ang pagsisisi nito para burahin ang lahat ng sugat na idinulot niya? Andrea, nakikiusap ako. Kahit ngayon lang, para sa kinabukasan nating lahat ito. Ang tinig ni Enchong ay may himig ng tamis na matagal nang hindi naririnig ni Andrea. Isang himig na tila nagmula pa sa mga unang taon ng kanilang pagsasama. Noong ang tanging yaman nila ay ang kanilang mga pangarap at ang isang maliit na apartment sa tapat ng Riles. Nakatayo si Enchong sa pintuan ng kanilang silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may kasamang pagsusumamo na tila kayang tunawin ang kahit anong tigas ng loob. Dahan-dahan itong lumapit at hinawakan ang mga kamay ni Andrea. Ang init ng palad ni Enchong ay nagpadala ng isang kuryente ng alaala sa buong katawan ni Andrea. Ang mga gabing magkasama silang nagkakape habang tinatapos ang mga codes, ang mga pangarap na binuo nila sa gitna ng hirap. Sa sandaling iyon, ang galit sa puso ni Andrea ay tila bahagyang humupa, pinalitan ng isang pamilyar na pangungulila sa lalaking dati niyang kilala. Ang presentation bukas para sa mga investors, hindi ko kayang gawin nang wala ka, Andrea. Ikaw lang ang nakakaintindi sa puso ng system na ito. Please, help me one last time. Gagawin natin ito gaya ng dati. Ang mahinang bulong ni Enchong habang marahang hinahaplos ang likod ng kamay ni Andrea. Halos maniwala si Andrea. Halos bumigay ang kanyang paninindigan. Ang golden moment na ito, ang sandali kung saan tila bumalik ang dating Enchong, ay nagdulot ng matinding pagkalito sa kanyang isipan. Naisip niya, baka nga may pag-asa pa. Baka nga ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang na malapit nang matapos. Pag-iisipan ko, Enchong, ang tanging naisagot niya. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Lumabas si Enchong ng silid na may isang matamis na ngiti. Iniwan si Andrea na nakatayo sa gitna ng dilim. Ngunit nang mapansin niyang naiwan ni Enchong ang kanyang tablet sa ibabaw ng kama, dahan-dahan niya itong kinuha upang ibalik. Habang papalapit siya sa dulo ng pasilyo patungo sa opisina, narinig niya ang isang pamilyar at matinis na tawa, ang tawa ni Isabel. Huminto si Andrea sa anino ng malaking florera sa hallway. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na kailangan niyang makinig. Ang pinto ng opisina ay bahagyang nakabukas. Sapat na
upang marinig ang bawat salitang binitawan sa loob. Ang galing mo talaga, Enchong. Isang haplos at isang malungkot na tingin lang na pa-oo mo na agad ang tangang iyon. Ang wika ni Isabel, ang boses ay puno ng pangungutya at tagumpay. Narinig ni Andrea ang mahinang pag-upo ni Enchong sa kanyang leather chair. Kailangan nating makuha ang saping negosyo na ito, Isabel, at siya lang ang susi para maayos ang mga errors sa system. Hayaan mo siyang isipin na kailangan ko siya. After tomorrow, kapag nakuha na natin ang pirma ng mga investors, wala na siyang silbi. Itatapon na natin siya ng tuluyan, kasama ang lahat ng alaala ng kahirapan ko na daladala niya. Poor Andrea, dagdag ni Isabel, ang tunog ng kanyang pag-inom ng wine ay tila isang pagdiriwang sa gitna ng pagtatraidor. Inakala niyang mahal mo pa rin siya. Hindi niya alam na ang bawat yakap mo ay may katapat na halaga sa kumpanya. She's so gullible, so desperate for love na hindi niya nakikitang ginagamit lang natin siya bilang kasangkapan. Nanigas ang buong katawan ni Andrea sa kanyang kinatatayuan. Ang mga kamay niya ay dahan-dahang sumara hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang mas masakit ay ang katotohanang ang bawat luha ni Enchong kanina ay isang script lamang, isang laro, para makuha ang kanyang talino sa huling pagkakataon. Ang matatamis na kilig at mumunting pag-asang bumalot sa kanyang puso, ilang minuto lamang ang nakalipas, ay biglang naglaho, napalitan ng nakakamanhid na lamig, na tila unti-unting sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Ang init ng pagmamahal na matagal niyang inalagaan ay parang kandilang marahas na pinatay ng hangin sa mismong sandaling nakita niya ang katotohanan. Sa harap ng babaeng kabit, walang awang winasak ng kanyang sariling asawa ang lahat ng paniniwala niyang buo pa ang kanilang pagsasama. Sa gabing iyon, hindi lang ang kanyang puso ang nadurog. Kasabay ding namatay ang pag-ibig na minsan niyang inakalang hindi kailanman magwawakas. Dahan-dahang umatras si Andrea sa dilim. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog, ngunit puno ng bigat ng 1,000 kabiguan. Pagpasok niya sa kanyang silid, kinuha niya ang USB drive mula sa kanyang lihim na taguan. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbigay ng isang matalim na ningning sa USB, tila isang sandata na handa ng gamitin. Isang laro lamang pala ang lahat para sa iyo, Enchong. Ang mahinang bulong ni Andrea sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Ngunit may dalang apoy na hindi pa kailanman nakikita ng sinuman. Kung laro ang gusto niyo, ibibigay ko sa inyo ang pinakamasakit na pagkatalo sa buhay niyo. Isinalpak ni Andrea ang USB sa kanyang laptop. Ang tunog ng bawat key sa keyboard habang mabilis siyang nagtatype ay tila isang marcha ng digmaan. Hindi niya aayusin ang system. Sa halip, maglalagay siya ng isang regalo, isang digital na bombang sasabog sa mismong sandali na akala ni na Enchong at Isabel ay hawak na nila ang mundo. Habang ang screen ay nagpapakita ng mga linya ng codes, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Andrea. Sa oras na gumuho ang lahat bukas, magagawa pa kaya ni Enchong na gamitin ang kanyang tamis para iligtas ang sarili? O ang tanging maiiwan sa kanya ay ang mapait na lasa ng kanyang sariling katrayduran? Ang marangyang silid kainan ng mga De La Cruz ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na katahimikan, isang uri ng kapayapaan na tila ang ibabaw lamang ng isang nagbabadyang unos. Ang mahabang mesa na gawa sa inukit na nara ay puno ng mga pagkaing inihanda ni Andrea ng may labis na pag-iingat, isang huling hapunan na tila isang ritual ng pamamaalam. Ang bango ng nilagang baka na may kasamang sariwang gulay at ang tamis ng leche flan ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit ang bawat langhap ni Andrea ay may dalang pait na tanging siya lamang ang nakakaalam. Maingat na inilapag ni Andrea ang huling plato sa harap ni Doña Marilu. Ang kanyang mga galaw ay banayad at may ritmo. Tila bawat pagkilos ay bahagi ng isang sayaw na matagal na niyang pinag-aralan.
Ang liwanag mula sa malaking chandelier sa itaas ay nagbibigay ng kislap sa mga kubyertos na tila mga maliliit na salamin na nagpapakita ng mga lihim na itinatago ng bawat taong nakaupo sa mesang yon. Napakasarap ng amoy ng luto mo ngayon, Andrea. Sana ay ganyan din ang maging resulta ng presentation niyo bukas. Ang wika ni Enchong habang nagsisimulang humiwa ng karne. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Tila nakalimutan na niya ang pagtatraidor na pinaplano niya laban sa kanyang asawa. Gagawin ko ang lahat para maging matagumpay ang bukas, Enchong, gaya ng lagi kong ginagawa. Ang mahinahong sagot ni Andrea, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang sariling plato. Si Isabel, na nakaupo sa tapat ni Andrea, ay hindi mapigilan ang pagngiti ng may pangungutya. Ang kanyang mga daliri na may suot na mamahaling singsing ay dahan-dahang humahaplos sa gilid ng kanyang baso ng wine. Dapat lang, Andrea. After all, ito na ang huling pagkakataon na magiging kapaki-pakinabang ka sa pamilyang ito. Make sure you don't mess it up. Sa halip na magalit, dahan-dahang tumayo si Andrea. Lumapit siya kay Doña Marilu na kanina patahimik na nagmamasid. Ang matanda ay tila isang reyna sa kanyang trono, matigas at walang bahid ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Yumuko si Andrea at dahan-dahang inilapat ang kanyang mga labi sa noo ng biyenan. Ang golden moment na ito, isang halik na tila tanda ng pagpapasakop, ay may dalang isang kakaibang lamig. Ang balat ni Doña Marilu ay amoy matandang pulbos at mamahaling pabango, ngunit para kay Andrea, iyon na ang huling amoy ng kanyang pagkabilanggo. Salamat sa lahat, Mama. Salamat sa lahat ng itinuro niyo sa akin tungkol sa pamilya at sakripisyo. Ang bulong ni Andrea, ang kanyang boses, ay tila isang panalangin na may dalang hatol. Bahagyang nagulat ang matanda sa kilos ni Andrea, ngunit mabilis itong nakabawi at tumango ng may pagmamataas. Inakala nilang lahat na ito ay tanda ng tuluyang pagsuko ni Andrea. Isang pagtanggap sa kanyang kapalaran bilang isang talunang asawa. Ang hapunan ay nagpatuloy sa gitna ng mga plano ni na Enchong at Isabel para sa saping negosyo bukas. Ngunit ang daloy ng kanilang usapan ay biglang naantala nang ang isang katulong ay pumasok sa silid, bit-bit ang isang kulay pilak na envelope. Ma'am Isabel, may nag-iwan po nito sa labas. Para sa inyo raw po, mula sa isang secret admirer. Ang wika ng katulong habang iniaabot ang envelope. Nagningning ang mga mata ni Isabel. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan si Enchong na bahagyang kumunot ang noo sa selos. Mabilis na binuksan ni Isabel ang sobre, inaasahan ang isang tula o marahil ay isang mamahaling regalo. Ngunit habang hinuhugot niya ang laman nito, ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ng isang matinding pamumutla na tila nawalan ng dugo ang kanyang buong mukha. Ang mga papel sa loob ay hindi liham ng pag-ibig. Ito ay mga kopya ng kanyang mga orihinal na diploma mula sa universidad sa ibang bansa. Ang mga dokumentong ginamit niya upang makuha ang tiwala ni Enchong. Ngunit sa bawat pahina, may malaking pulang tatak na forged at fraudulent. Kasama rin doon ang isang listahan ng kanyang mga dating kaso ng estafa na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang panginginig ng mga kamay ni Isabel ay naging dahilan upang malaglag ang mga papel sa sahig, nagkalat sa paanan ni Enchong. Ang bawat salita ng panunokso ni Isabel kanina ay tila naging isang malakas na sampal pabalik sa kanyang sarili. Isabel, ano ito? Ang tanong ni Enchong. Ang kanyang boses ay nagsisimulang uminit sa galit habang dinadamot ang isa sa mga papel. Tumingin si Isabel kay Andrea na ngayon ay payapang nakaupo at dahan-dahang humihigop ng kanyang tsaa. Ang katahimikan ni Andrea ay naging mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Ang kislap sa mga mata ni Andrea ay tila nagsasabing ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Sino ang nagpadala nito? Ang hiyaw ni Isabel
Ang kanyang boses ay pumitlag sa takot habang nakatingin sa envelope kung saan nakasulat ang isang maliit na mensahe sa likod. Ang mga pekeng dambana ay laging guguho sa harap ng katotohanan. Napako ang tingin ni Enchong sa dokumentong hawak niya at pagkatapos ay kay Isabel. Ang pagdududa na itinanim ni Andrea nung nakaraang gabi ay tuluyan ng nag-ugat at naging isang malaking bitak sa kanilang relasyon. Ngunit bago pa man makapagsalita si Enchong, isang malakas na tawag mula sa kanyang cellphone ang bumasag sa tensyon. Sir Enchong, ang system, may lumalabas na countdown sa main server. Hindi namin ma-access ang control panel. Ang boses ng kanyang head engineer mula sa kabilang linya na dinig sa buong silid kainan. Tumingin si Enchong kay Andrea. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at namumuong takot. Ang huling hapunan na ito ay hindi pala para sa tagumpay ng saping negosyo, kundi ang pagbubukas ng pintuan ng impyerno para sa kanila. Ang tanong ay hindi na kung maililigtas ba nila ang kumpanya, kundi kung sino sa kanila ang unang lalamunin ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan sa hapagkainan, kung saan ang mga sigaw ni Enchong at ang desperadong pagtatanggol ni Isabel ay naghahalo sa amoy ng malamig na pagkain, dahan-dahang tumayo si Andrea. Walang sino man ang nakapansin sa kanyang pag-alis. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa mga nagkalat na ebidensya ng panloloko ni Isabel. Para kay Andrea, ang bawat sigaw sa silid na yon ay tila isang malayo at walang katuturang ingay. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang malamig na bakal ng susi na nakatago sa kanyang bulsa, ang huling regalo ng kanyang ama. Nilisan niya ang mansyon sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Ang pagmamaneho patungo sa kanilang lumang bahay sa probinsya ay tila isang paglalakbay pabalik sa panahon. Habang lumalayo siya sa syudad, ang mga ilaw ng kalsada ay unti-unting napapalitan ng mga anino ng mga puno ng mangga at kawayan. Ang sariwang hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha. Tila dahan-dahang tinatanggal ang mga lason ng kasinungalingang bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon. Pagdating niya sa kanilang lumang tahanan, ang katahimikan ng paligid ay nakabibingi. Ang bahay ay luma na. Ang mga dingding na gawa sa kahoy ay may mga bakas ng panahon. Ngunit para kay Andrea, ito ang tanging dambana ng katotohanan. Dumiretso siya sa ilalim ng hagdan, kung saan nakatago ang isang maliit at mabigat na pintuang bakal na tila bahagi na ng pundasyon ng bahay. Ang vault ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang kamay habang ipinapasok ang susi. Narinig ang marahang pagpihit ng mga mekanismo sa loob ng bakal, isang tunog na tila hininga ng nakaraan na muling nabuhay. Nang bumukas ang pinto, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumati sa kanya. Sa loob, maingat niyang kinuha ang isang makapal na folder na nakatali ng kulay asul na laso. Dito niya natagpuan ang lahat, ang orihinal na titulo ng lupa, kung saan nakatayo ang kumpanya ng mga De La Cruz at ang patent ng teknolohiyang ipinagmamalaki ni Enchong na may lagda ng kanyang amang si Alberto Alcantara. Ang golden moment na ito, ang paghawak niya sa mga papel na nagpapatunay sa dangal ng kanyang ama, ay nagdulot ng isang matinding init sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi isang uri ng kapayapaan na, sa wakas, ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay na. Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga buhay na saksi sa lahat ng nakaw na yaman ng mga De La Cruz. Sa wakas, Tay, mabibigyan na natin ng katarungan ang lahat. Ang mahinang bulong ni Andrea habang maingat na isinisilid ang mga dokumento sa kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight, puno ng bagong determinasyon. Ngunit nang dahan-dahan siyang tumayo at lumingon upang lumabas ng silid, isang biglang liwanag mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang mga mata mula sa bintana ng lumang bahay. Ang tunog ng paghinto ng makina sa labas ay nagpadala ng isang matinding kaba sa kanyang buong katawan.
Hindi siya dapat sinundan ng sinuman. Mabilis siyang lumabas ng bahay, yakap ang kanyang bag, ngunit huli na ang lahat. Nakatayo sa tapat ng kanyang sasakyan ang isang figurang pamilyar sa kanya, si Enchong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang hininga ay mabilis at mabigat. At ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang uri ng desperasyon na tila isang hayop na nasusukol. Ano ang ginagawa mo rito, Andrea? At ano ang mga papel na yan? Ang tanong ni Enchong, ang boses ay paos at puno ng banta. Akala mo ba hindi ko mapapansin ang pag-alis mo? Akala mo ba matatakasan mo ako pagkatapos mong guluhin ang buhay namin ni Isabel? Humakbang si Enchong patungo sa kanya. Ang bawat pagtapak nito sa tuyong dahon ay tila isang babala ng panganib. Ang katahimikan ng probinsya ay nabasag ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Sa gitna ng dilim, sa tapat ng vault na naglalaman ng kanyang kinabukasan, naramdaman ni Andrea ang lamig ng gabi na tila nagbabadya ng isang madugong komprontasyon. Ang mga papel na ito, Enchong, ay ang katarungang matagal nyo nang ninakaw. Ang matapang na sagot ni Andrea, bagaman ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Ngunit si Enchong ay hindi na nakikinig. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang braso ni Andrea at pilit na inaagaw ang bag. Sa gitna ng kanilang pagbubuno sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, isang lihim na takot ang sumagi sa isipan ni Andrea. Hanggang saan ang kayang gawin ni Enchong upang pigilan siyang ilabas ang katotohanan sa mundo? Ibigay mo sa akin ang bag na yan, Andrea. Huwag mong subukan ng pasensya ko. Ang hiyaw ni Enchong ay halos malunod sa biglaang pagbuhos ng ulan. Ang langit na kanina lang ay payapa, ay tila nakiramay, sa tensyong bumabalot sa paligid. Ang mga patak ng tubig ay malalaki at matatalim, humahampas sa tuyong lupa, at dahan-dahang ginagawa itong malapot na putik. Sa bawat paghila ni Enchong sa strap ng bag, nararamdaman ni Andrea ang hapdi ng tela na bumaon sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang puso na muling binubuksan ng kalupitan ng lalaking ito. Sa gitna ng basang damuhan, nagbubuno ang dalawa. Ang sikat ng headlight ng sasakyan ni Enchong ay nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag na nagpapakita sa bawat butil ng ulan na tila mga kristal na bumabagsak mula sa langit. Nadulas si Andrea sa putikan. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matitigas na bato at ang malamig na tubig ay agad na pumasok sa kanyang mga suot na damit. Ngunit sa kabila ng sakit, mas hinigpitan niya ang pagkakaakap sa bag, ang tanging alaala ng dangal ng kanyang ama. Para sa kumpanya ito, Andrea. Para sa atin. Ang pagpapatuloy ni Enchong, ang kanyang mukha ay basang-basa. Hindi mo na malaman kung ulan ba o pawis ng desperasyon ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kapag lumabas ang mga papel na yan, guguho ang lahat. Mawawalan tayo ng pera, mawawalan tayo ng pangalan, mawawalan tayo. Ang balik ni Andrea, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sa gitna ng bagyo, isang kakaibang lakas ang nanahan sa kanyang lalamunan. Wala namang tayo, Enchong. Ang tanging mayroon ay ang ambisyon mo at ang mga kasinungalingan ng nanay mo. Ang lahat ng perang ipinagmamalaki mo ay ninakaw niyo sa taong walang ibang ginawa kundi pagkatiwalaan kayo. Sa isang malakas na hila, tuluyang naagaw ni Enchong ang bag. Dahil sa puwersa, tumilapon si Andrea sa putikan. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng dumi at ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang mga pisngi. Ngunit habang mabilis na binubuksan ni Enchong ang bag upang hanapin ang mga dokumento, tumayo si Andrea. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Tumayo siya ng tuwid, ang ulan ay dahan-dahang hinuhugasan ang putik sa kanyang mukha. Ang golden moment na ito, ang pagtayo ni Andrea sa gitna ng unos, ay nagpatahimik sa paligid. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan na humahampas sa bubong ng lumang bahay. Tinitigan niya si Enchong nang may matinding awa,
Isang uri ng awang hindi para sa isang biktima, kundi para sa isang taong nawalan na ng kaluluwa. Ipinagpalit mo ako, Enchong. Ipinagpalit mo ang 10 taon nating pagsasama para sa isang babaeng nagnanakaw din sa'yo. Ang mahinahong wika ni Andrea, ang bawat salita ay tila isang hatol na mas matalim kaysa sa kahit anong kutsilyo. At ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat. Ako ang nagbayad noon. Binayaran ko yon sa bawat gabi na tinapos ko ang mga plano mo habang natutulog ka. Binayaran ko yon sa bawat sampal ng nanay mo na tinanggap ko ng walang reklamo. Tapos na ang bayad. Enchong, wala na akong utang sa inyo. Napatigil si Enchong. Ang mga kamay niya sa loob ng bag ay nanginig nang mahawakan niya ang orihinal na patent na may pangalan ni Alberto Alcantara. Ang katotohanan ay tila isang mabigat na pader na gumuho sa kanyang harapan. Tumingala siya kay Andrea at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang babaeng hindi na niya kayang kontrolin. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi para sa kumpanya, kundi para sa katotohanang siya ay naging isang halimaw sa mata ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Andrea, please. Ang mahinang bulong ni Enchong, ang kanyang boses ay tila isang hikbi na nalunod sa ulan. Dahan-dahang lumapit si Andrea at kinuha ang bag mula sa mga kamay ni Enchong na tila nawalan na ng lakas. Hindi na lumaban ang lalaki. Nanatili itong nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno ng dumi at ang kanyang dangal ay naglaho kasama ng agos ng tubig sa lupa. Iniwan ni Andrea si Enchong na nakaluhod sa gitna ng madilim na probinsya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ang makina. Habang tinitingnan niya sa side mirror ang papaliit na anino ng kanyang asawa, sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Andrea ang isang matinding luwag sa kanyang dibdib. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila nililinis ang bawat bakas ng kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglayo, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Isang katanungang bumabagabag sa kanyang bagong nahanap na kalayaan. Sapat na ba ang mga papel na ito upang itama ang lahat? O mayroon pang mas malalim na traidor na naghihintay sa kanya sa pagbabalik niya sa syudad? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga De La Cruz ay nababalot ng isang uri ng katahimikang tila nagbababadya ng kamatayan. Ang amoy ng basang lupa mula sa labas ay humahalo sa amoy ng mamahaling kandila sa loob, na lumilikha ng isang mabigat na atmosperang tila sumasakal sa sinumang huminga rito. Habang dahan-dahang pumapasok si Andrea sa malawak na salas, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtibok ng kanyang sariling puso at ang malayo at tila nagmamadaling pagkilos mula sa itaas na palapag. Sa loob ng opisina ni Enchong, ang mga ilaw ay nakabukas, ngunit malabo. Si Isabel ay mabilis na kumikilos. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Ang bawat alahas na kanyang hinuhulog sa loob ng isang itim na bag ay lumilikha ng isang malamig na tunog ng pagtama ng mga hiyas at ginto. Isang himig ng kasakiman na matagal nang nanahan sa kanyang puso. Ang maskara ng isang eleganteng dalaga ay tuluyan ng natuklap, pinalitan ng anyo ng isang magnanakaw na handang tumakas bago pa man gumuho ang damba ng kanyang pinagtataguan. Saan ka pupunta, Isabel? At ano ang ginagawa mo sa mga ari-arian ng anak ko? Ang boses ni Doña Marilu ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan, puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng panginginig. Ang matanda ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang pagtatraidor ng babaeng inakala niyang magliligtas sa kanilang dangal. Lumingon si Isabel at sa kauna-unahang pagkakataon, wala na ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang tawa ay tila isang matalim na piraso ng bubog na humiwa sa katahimikan ng silid. Gising ka pa pala, matandang mapagmataas. Ang bulyaw ni Isabel,
Ang boses ay puno ng poot. Akala niyo ba ay mananatili ako rito sa oras na bumagsak ang lahat? Enchong Isigalure, ang kumpanya niyo ay isang lumulubog na barko at hindi ako tanga para sumama sa inyo sa ilalim ng dagat. Kukunin ko ang lahat ng kaya kong makuha bilang bayad sa pagtitiis ko sa kahibangan ninyong dalawa. Walang hiya ka. Kinupkup ka namin. Pinagkatiwalaan kita kaysa kay Andrea. Ang sigaw ni Doña Marilu, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang dahan-dahang lumalapit kay Isabel. Ibalik mo ang mga iyan. Hindi mo madadala ang kahit isang sentimo ng pamilyang ito. Pamilya? Don't make me laugh, Marilu. Ang sagot ni Isabel habang mabilis na isinasara ang bag. Wala kayong pamilya. Ang mayroon lang kayo ay mga kasinungalingan at utang na loob na wala namang basihan. You chose me because you're greedy, just like me. Pero sa larong ito, ako ang mauunang makalabas. Sinubukan ni Doña Marilu na agawin ang bag. Ang kanyang mga matatandang kamay ay pilit na kumakapit sa braso ni Isabel. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, ang mga gamit sa ibabaw ng mesa ay nagbagsakan. Ang mga papeles at pluma ay nagkalat sa sahig na tila mga dahon sa gitna ng bagyo. Ngunit ang lakas ng matanda ay hindi sapat para sa isang babaeng hinihimok ng matinding desperasyon. Sa isang marahas at mabilis na pagtulak ni Isabel, nawalan ng balanse si Doña Marilu. Ang katawan ng matanda ay tumama sa kanto ng matigas na mesa bago ito tuluyang bumagsak sa malamig na tiles ng sahig. Ang tunog ng pagtama ng katawan ni Doña Marilu sa sahig ay tila isang mabigat na hatol na nagpatahimik sa buong silid na natiling nakahiga ang matanda. Ang kanyang mga mata ay dilat sa gulat at sakit, habang ang kanyang paghinga ay naging mababaw at putol-putol. Ang golden moment na ito, ang sandali ng pagbagsak ng mapagmataas na reyna, ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Isabel sa tapat ng matanda, hingal na hingal, at sa halip na tumulong, ay mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at naghandang tumakbo. Ngunit sa kanyang paglingon patungo sa pintuan, napatigil siya. Nakatayo sa pintuan si Andrea. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang biyenan na nakahiga sa sahig. At pagkatapos ay kay Isabel. Walang galit sa mukha ni Andrea. Tanging isang malalim at malamig na pagkilatis na tila tumatagos sa kaluluwa ni Isabel. Ang dokumentong hawak ni Andrea ay bahagyang na-UP sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Andrea, tulungan mo ako. Ang mahinang pagsusumamo ni Doña Marilu, ang kanyang boses ay tila isang hiningang malapit ng maputol. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagsisisi, nakatingin sa babaeng matagal niyang inapi. Ang tanging tao na ngayon ay nananatiling saksi sa kanyang huling hininga. Tumingin si Isabel kay Andrea. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng pananakot. Umalis ka sa daan ko, Andrea. Kung ayaw mong matulad sa matandang ito. Nanatiling nakatayo si Andrea. Tila isang matibay na pader na hindi matitibag ng kahit anong unos. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay puno ng tensyon na tila isang lubid na malapit ng mapigtas. Sa likod ni Andrea, ang dilim ng hallway ay tila nag-aanyaya ng isang mas malalim pang lihim na malapit ng mabunyag. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na pasanin sa balat ni Isabel. Nakatayo si Andrea sa pintuan, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng takot, kundi ng isang uri ng kapangyarihang hindi nabibili ng salapi. Sa bawat paghingal ni Isabel, lalong lumalalim ang katahimikan ni Andrea, isang katahimikang tila bumabalot at sumasakal sa huling bakas ng tapang ng kabit. I said get out of my way! Ang muling sigaw ni Isabel, ngunit ang kanyang boses ay pumitlag, nawalan ng tatag. Sinubukan niyang itulak si Andrea upang makalabas.
Ngunit parang bumangga siya sa isang pader ng katotohanan. Gamit ang isang mabilis, ngunit kalmadong kilos, hinawakan ni Andrea ang braso ni Isabel. Ang higpit ng pagkakahawak ni Andrea ay sapat na upang mapatigil ang panginginig ng babae, isang uri ng kontrol na nagmumula sa isang pusong wala ng balak magpaloko. Hindi sumagot si Andrea. Sa halip, ang kanyang tingin ay dahan-dahang bumaba sa nagkalat na alahas sa sahig at pagkatapos ay sa naghihingalong si Doña Marilu. Ang golden moment na ito, ang pagpili ni Andrea na huwag gantihan ng dahas ang babaeng sumira sa kanyang tahanan ay nagpabago sa daloy ng gabi. Binitiwan niya si Isabel nang may matinding pandidiri, tila isang maruming bagay na hindi na nararapat hawakan pa. Umalis ka na, Isabel. Tumakas ka habang kaya mo pa. Ang mahinahong wika ni Andrea, ang bawat salita ay tila isang hatol. Ngunit tandaan mo ito, kahit sa ang sulok ng mundo ka magtago, ang anino ng iyong mga kasalanan ang unang hahanap sa iyo. You can take the gold, but you can never take away the truth. Mabilis na nagtatakbo si Isabel palabas ng mansyon, bitbit ang bag ng nakaw na yaman, iniiwan ang kadiliman at ang amoy ng nagbabadyang trahedya. Hindi na siya nilingon ni Andrea. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Doña Marilu. Ang matigas na sahig ay tila sumisipsip sa init ng katawan ng matanda. Dahan-dahang inalalaya ni Andrea ang ulo ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay puno ng kalinga. Ang serye ng mga kaganapan ay mabilis na nagbago. Ang puting liwanag ng ospital at ang amoy ng antiseptiko ay naging bagong baha ng realidad. Sa loob ng isang sterile na silid, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng makinang nagbabantay sa mahinang tibok ng puso ni Doña Marilu. Ang matanda ay tila lumiit sa ilalim ng mga puting kumot. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas, ay ngayon ay kakikitaan ng isang uri ng kahinaang tila isang tuyong dahon na madaling maburol. Dahan-dahang imulat ni Doña Marilu ang kanyang mga mata. Sa kanyang paningin, ang unang mukhang bumati sa kanya ay hindi ang kanyang anak na si Enchong, kundi ang babaeng itinuring niyang basura sa loob ng 10 taon. Ang panginginig ng mga labi ng matanda ay tila isang pagtatangkang bumigkas ng mga salitang matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Andrea, ang mahinang bulong ni Doña Marilu, ang boses ay tila isang tuyong kaluskos sa gitna ng katahimikan. Bakit? Bakit ka pa rin narito? Hinawakan ni Andrea ang kamay ng matanda. Ang balat nito ay magaspang at malamig. Ngunit sa halip na bumitaw, mas hinigpitan ni Andrea ang kanyang hawak. Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa niyo, nananatili akong tao, Mama. Ang pagpapatawad ay hindi para sa inyo, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ni Doña Marilu, bumabagtas sa mga kulubot ng kanyang pisngi. Ang pagsisisi ay tila isang mabigat na dalahin na ngayon lang niya naibaba. Patawarin mo ako, anak. Bulag ako sa yaman at dangal na hindi naman sa amin. Ang tatay mo, si Alberto, siya ang tunay na nagpatayo ng lahat ng ito. Ginamit namin ang utang na loob para itago ang aming sariling utang sa inyo. Humigpit ang hawak ni Doña Marilu sa kamay ni Andrea. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at may bahid ng pagmamadali. Ang mga mata ng matanda ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng ospital, puno ng isang huling misyon. Iligtas mo ang kumpanya, Andrea. Huwag mong hayaang tuluyang lamunin ng kasakiman ni Isabel at ng kahinaan ni Enchong ang lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. Hindi ito para sa amin, kundi para sa katarungang matagal naming ipinagkait sa iyo. You are the only one who can fix this. Go. Claim your throne, my daughter. Ang bawat salitang iyon ay tila isang basbas na nagbigay ng huling piraso ng lakas kay Andrea.
Habang pinagmamasdan niya ang kanyang biyenan na muling pumikit upang magpahinga, naramdaman ni Andrea ang pagkawala ng lahat ng tanikalang gumagapos sa kanya. Ang gabi ay malalim pa, ngunit sa kanyang puso, ang araw ng saping negosyo bukas ay hindi na isang banta, kundi isang entablado para sa kanyang muling pagsilang. Paglabas ni Andrea sa silid ng ospital, nakita niya si Lucas na naghihintay sa hallway. Ang kislap ng pilak na agila sa kanyang suot ay tila isang bituin sa gitna ng dilim. Tumango si Lucas, isang tahimik na pagkilala na ang oras ng paghihintay ay tapos na. "Handa ka na ba, Andrea?" Ang tanong ni Lucas. Ang boses ay puno ng determinasyon. Tumingin si Andrea sa malayo, sa direksyon kung saan ang araw ay malapit ng sumikat. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang puso ay matatag, at ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. "Handa na ako, Lucas. Bukas, malalaman ng lahat kung sino ang tunay na reyna sa likod ng tabing." Ngunit sa gitna ng kanyang kahandaan, isang huling mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Enchong, na naglalaman ng mga salitang muling susubok sa kanyang bagong nahanap na katigasan ng loob. Ang labanan ay hindi pa tapos, at ang pinakamahirap na bahagi ay ang harapin ng taong minsan ay naging buong mundo niya. Ang marangyang bulwagan ng Grand Ballroom ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal na chandelier, ngunit ang bawat kislap ng liwanag ay tila nagtatago ng isang malalim na anino. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga bulaklak ay hindi sapat upang takpan ang tensyong namamayani sa paligid. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo ay nagkakatipon, naghihintay sa formal na saping negosyo na magdidikta sa kinabukasan ng De La Cruz Holdings. Sa entablado, si Enchong ay pawis na pawis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin sa gilid. Ang countdown sa monitor ng kanyang laptop ay tila isang mabilis na tibok ng pusong malapit ng huminto. Sa tabi niya, si Isabel ay nakasuot ng isang napakarangyang gown. Pilit na pinananatili ang kanyang ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa pintuan, naghahanap ng pagkakataong makatakas bago pa man gumuho ang lahat. "Ladies and gentlemen," ang simula ni Enchong, ang boses ay pumitlag at tila kapos sa hangin. "Today, we witness the birth of a new empire, an empire built on innovation and..." Hindi natapos ni Enchong ang kanyang pangungusap nang ang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay, ngunit nagdulot ng isang hanging tila nagpatahimik sa lahat ng naroon. Isang figura ang pumasok at ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang matatag na ritmo ng pagbabago. Lahat ng mata ay napako sa babaeng naglalakad sa gitna ng aisle. Ito ay hindi ang Andrea na kilala nila, ang babaeng laging nakayuko at nakasuot ng kupas na damit. Ang Andrea na nasa harap nila ngayon ay nakasuot ng isang eleganteng barong Tagalog-style gown na kulay pilak. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod na naglalantad sa kanyang maganda at matatag na mukha. Ang bawat kislap ng kanyang mga alahas ay tila isang deklarasyon ng digmaang siya na ang namumuno. Ang golden moment na ito, ang pananahimik ng buong hall habang pinagmamasdan ang muling pagsilang ni Andrea, ay nagdulot ng isang matinding kilabot kay Enchong. Ang mikropono sa kanyang kamay ay tila naging isang napakabigat na pasanin. Dahan-dahang umakyat si Andrea sa entablado. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng grasya at awtoridad. Tumayo siya sa tapat ni Enchong at sa isang mabilis na kilos, isinalpak niya ang isang USB drive sa main console. Ang countdown na kanina lang ay kulay pula ay biglang naging asul, at ang logo ng De La Cruz Holdings ay napalitan ng isang pamilyar at mas malakas na imahe, ang logo ng Alcantara Innovations. Ang saping negosyo na ito ay hindi matutuloy.
Ang malamig at malinaw na wika ni Andrea, ang boses ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Dahil ang taong kinakausap ninyo ay walang karapatan sa teknolohiyang ito. Ang lahat ng patents, ang lahat ng lupang kinatitirikan ng kumpanyang ito, at ang bawat linyang isinulat sa system na ito ay pag-aari ng pamilya Alcantara Padarcos. Isang bulong-bulungan ang pumuno sa silid, tila isang malakas na hampas ng alon. Inilabas ni Andrea ang orihinal na mga dokumento mula sa kanyang bag at inilatag ang mga ito sa ilalim ng kamera na nagpapakita ng lahat sa malaking screen. Ang pirma ni Alberto Alcantara ay malinaw na nakita ng lahat, kasama ang ebidensya ng pandaraya ni na Isabel at Doña Marilu sa nakaraan. "Andrea, stop this madness!" Ang sigaw ni Enchong. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kahihiyan. "Asawa kita! Wala kang karapatang gawin ito." Tiningnan siya ni Andrea nang may matinding panliliit. "Asawa? Ang asawang pilit mong pinirmahan ang diborsyo sa harap ng mga taong ito? Ang asawang itinuring mong katulong habang ninanakawan mo ang pamanang iniwan ng tatay ko?" Lumingon si Andrea kay Isabel, na ngayon ay dahan-dahang umaatras patungo sa likod ng entablado. "And you, Isabel, you thought you could run away with the money. I've already contacted the authorities. Ang bawat sentimong kinuha mo mula sa kumpanyang ito ay may digital trail na hindi mo mabubura." Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbukas ng mga pinto ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang panauhin. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng uniforme ng mga pulis ang mabilis na pumasok at pumaligid sa entablado. Ang kislap ng kanilang mga tsapa ay tila isang hatol na hindi na mababago. "Miss Isabel Navarro, you are under arrest for estafa and attempted fraud." Ang anunsyo ng isang opisyal, ang kanyang boses ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Napaupo si Enchong sa sahig. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho sa kanyang paanan, habang pilit na kinakaladkad si Isabel palabas ng bulwagan sa gitna ng hiyawan at kahihiyan. Nanatiling nakatayo si Andrea sa gitna ng entablado. Siya na ngayon ang sentro ng atensyon, ang tunay na may-ari, ang tunay na reyna. Tumingin si Andrea sa mga investors na kanina lang ay handang talikuran siya. "As of today, I am taking over as the chairwoman of Alcantara Innovations." Ang mga taong nagtangkang magnakaw sa kumpanyang ito ay mananagot sa batas. At sa mga naniwala sa katotohanan, ang bagong simula ay ngayon pa lamang nag-uumpisa. Ang palakpakan ay dahan-dahang nagsimula mula sa isang tao hanggang sa naging isang malakas na dagundong ng paghanga. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita ni Andrea si Lucas Ramos sa dulo ng bulwagan. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Lucas sa kanya. Isang ngiti ng pagkilala sa kanyang hirap. Ngunit habang tila tapos na ang laban, isang mabilis na kilos mula kay Enchong ang kumuha ng atensyon ni Andrea. Ang lalaki ay may hawak na isang maliit at matalim na bagay at ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong wala nang natitira, kundi ang galit. Ang matalim na dulo ng isang nabasag na baso ng kristal ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Mahigpit na hawak ni Enchong habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagitan ng luha at ngit-ngit. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng kagwapuhan. Ito ay naging isang maskara ng purong desperasyon. Sa isang iglap, tila ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagkatalo sa isang mabilis na paglunggati patungo sa kinaroroonan ni Andrea, na tila ba ang pagwasak sa babaeng nasa harap niya ay ang tanging paraan upang mabura ang kanyang sariling kahihiyan. Ngunit bago pa man makalapit si Enchong, ang matitipunong braso ni Lucas Ramos ay mabilis na humarang. Sa isang mabilis at kontroladong kilos, nahawakan ng mga pulis ang magkabilang braso ni Enchong. Ang nabasag na kristal ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Lumilikha ng isang maliit na tunog ng pagtama sa makintab na sahig. Isang tunog na tila huling hininga
ng kanyang kapangyarihan. Napaluhod si Enchong sa gitna ng entablado. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at panginginig. Ang lahat ng mga panauhin ay nakatingin sa kanya nang may pandidiri at awa. Ang mga bulungan ay tila isang malakas na ugong ng mga bubuyog na humuhusga sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Andrea. Ang kanyang mga hakbang ay hindi nagmamadali. Ang bawat pagtapak niya sa sahig ay may dalang bigat ng katarungang matagal nang naantala. Tumigil siya sa tapat ni Enchong. Tinitingnan ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang golden moment na ito, ang sandali ng huling paghaharap ng mag-asawa, ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Andrea, patawarin mo ako. Magsimula tayo muli. Ang pagsusumamo ni Enchong, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka, puno ng huwad na pagsisisi. Gagawin ko ang lahat. Maibabalik natin ang dati. Mahal kita, Andrea. Tumingin si Andrea sa kanya at sa loob ng kanyang mga mata, wala nang natitirang galit, wala na ring pag-ibig. Ang tanging naroon ay isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam. Mahal mo ako, Enchong? O mahal mo ang kapangyarihang dala ng pangalang Alcantara? Ang pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagnanakaw, at lalong hindi nagtataksil sa gitna ng dilim. Ang lalaking minahal ko ay matagal nang namatay sa gabing pinili mong mas pakinggan ang kasakiman kaysa sa katotohanan. Inabot ni Andrea ang isang gintong pluma mula sa podium, ang mismong panulat na ginamit ni Enchong upang ipilit sa kanya ang diborsyo. Dahan-dahan niya itong inilagay sa bulsa ng tuxedo ni Enchong. Itago mo yan. Kakailanganin mo yan para pirirmahan ang lahat ng dokumentong magpapatunay na wala ka ng kahit anong karapatan sa kumpanyang ito at sa buhay ko. Habang marahas na kinakaladkad palabas ng ballroom si Enchong ng mga gwardiya, ang kanyang paos na paghingi ng tawad at desperadong pagsusumamo ay unti-unting naglaho sa ingay ng masigabong palakpakan. Ang mga taong minsang humamak at tumalikod ay ngayoy nakatayo, puno ng paghanga at respeto para sa babaeng dati nilang minamaliit. Ang ilaw ng engrandeng bulwagan ay tila mas lalong nagningning habang kinikilala ng lahat ang bagong reyna na matagumpay na bumangon mula sa pagkawasak. Ngunit sa kabila ng tagumpay at paghihiganting natamo niya, hindi pa tuluyang natatapos ang sinisingil na kapalit ng kasalanan. Sapagkat ang karma ay hindi basta kontento sa kahihiyan lamang. Tahimik itong naghihintay sa tamang sandali upang isa-isang agawin kay Enchong ang lahat ng bagay na minsan niyang ipinagmalaki, ang kanyang pangalan, kapangyarihan, kayamanan, at maging ang mga taong akala niya'y mananatili sa kanyang tabi habang buhay. At ang pinakamasakit sa lahat, magsisimula pa lamang niyang maramdaman ang tunay na bigat ng pagbagsak na siya mismo ang gumawa para sa sarili niya. Paglipas ng ilang linggo, ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga De La Cruz ay naging sentro ng usap-usapan. Si Isabel Navarro ay nakakulong na sa isang madilim at masikip na selda, malayo sa karangyaan at sutlang na kasanayan niya. Ang kanyang mga kuko na dati ay maayos ang manicure ay ngayon ay marumi at pudpod dahil sa desperasyon sa loob ng kulungan. Ang bawat gabi niya ay puno ng takot sa mga taong kinalaban niya sa mundo ng negosyo. Samantala, si Enchong ay nakita sa isang maliit na opisina sa labas ng syudad. Wala na ang kanyang mamahaling suit at sports car. Suot niya ang isang lumang polo shirt, nakatayo sa harap ng isang photocopy machine, gumagawa ng mga gawain na pati ay ipinag-uutos niya lamang. Ang bawat pag-ikot ng makina ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong sinayang niya. Sa tuwing nakakakita siya ng balita tungkol sa matagumpay na Alcantara Innovations sa telebisyon, ang tanging nagagawa niya ay ang mapait na paglunok ng kanyang sariling pagkakamali. Sa huling bahagi ng araw na yon,
Nagtagpo si Andrea at Enchong sa tapat ng kanilang dating bahay na ngayon ay nasa ilalim na ng sequestration. Nakatayo si Andrea sa labas ng gate, tila isang bisita sa sarili niyang nakaraan. Lumapit si Enchong. Ang kanyang balat ay tila naging maputla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tapos na ang lahat, Andrea. Ang mahinang sabi ni Enchong, hindi makatingin ng diretso. Nakuha mo na ang lahat. Hindi ko nakuha ang lahat, Enchong. Ang sagot ni Andrea habang nakatingin sa paglubog ng araw. Ibinabalik ko lang ang kinuha niyo. Ang tunay na yaman ay hindi ang kumpanya o ang bahay na ito. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang matulog sa gabi nang walang dalang kasinungalingan sa dibdib. At iyon ang bagay na kailanman ay hindi mo na makukuha muli. Tumalikod si Andrea at naglakad patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Lucas. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Andrea sa side mirror ang anyo ni Enchong. Isang aninong nakatayo sa gitna ng kalsada, mag-isa, talunan, at tuluyan nang nalimutan ng mundong inakala niyang pag-aari niya. Ang bawat sulok ng bagong gusali ng Alcantara Innovations ay nababalot ng liwanag na nagmumula sa mga malalaking bintanang gawa sa salamin. Wala na ang mabigat at madilim na dekorasyon na dating sumasakal sa sigla ng kumpanya noong panahon ng mga De La Cruz. Ngayon, ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalimuyak sa hangin, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaang tila isang mahabang yakap pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Suot ang isang payak ngunit eleganteng bestido, naglalakad si Andrea sa pasilyo ng kanyang opisina. Ang bawat empleyadong nadadaanan niya ay bumabati ng may tunay na ngiti sa kanilang mga labi. Isang paggalang na hindi idinidikta ng takot kundi ng paghanga. Sa tabi niya, naglalakad si Lucas Ramos. Ang kanyang pilak na agila sa kuwelyo ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Sila ay hindi lamang mga kasosyo sa negosyo. Sila ay mga mandirigmang magkasamang nanalo sa isang digmaang akala ng marami ay imposibleng maipanalo. Ang lahat ng department ay maayos na ang operasyon, Andrea. Ang ulat ni Lucas, ang kanyang boses ay may himig ng kagalakan. Bumalik na rin ang karamihan sa mga dating tauhan ng tatay mo. Pakiramdam nila ay sa wakas, nakauwi na sila sa tunay nilang tahanan. Ngumiti si Andrea, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Lucas. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Binigyan mo ako ng lakas, nung ang tanging hawak ko na lang ay mga basag na pangarap. Sa dulo ng hallway, nakita nila si Nana Rosa na masayang nag-aayos ng mga dokumento sa front desk. Hindi na siya ang matandang tagapagsilbing laging nakayuko. Ngayon, siya ay bahagi na ng pamilya at may mahalagang papel sa pagpapatakbo ng pundasyong itinayo ni Andrea para sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi. Ang pagkakita kay Nana Rosa na malaya at masaya ang nagsilbing pinakamalaking tagumpay para kay Andrea. Kinahapunan, nagtungo si Andrea sa isang tahimik at luntiang bahagi ng sementeryo. Ang damo ay malambot sa ilalim ng kanyang mga paa at ang huni ng mga ibon sa mga puno ng nara ay tila isang malambing na musika. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting bulaklak sa ibabaw ng marmol na puntod ng kanyang ama. Ang golden moment na ito, ang pag-uulat ni Andrea sa kanyang ama, ay nagdulot ng isang matinding daloy ng emosyon sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pangalang Alberto Alcantara na nakaukit sa bato. Tay, maayos na ang lahat. Nabawi na natin ang dangal mo. Ang kumpanyang pinangarap mo ay muling nagniningning, hindi sa pandaraya, kundi sa katapatan. Malaya na ako, Tay. Malaya na tayo. Isang banayad na ihip ng hangin ang humaplos sa kanyang buhok. Tila isang sagot mula sa kabilang buhay. Isang pagbasbas na matagal na niyang hinintay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andrea na ang lahat ng sakit, ang lahat ng sapa ng luha na kanyang ibinuhos,
ay naging mga perlas ng karunungan na ngayon ay nagbibigay ng ningning sa kanyang pagkatao. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan at tumigil sa tuktok ng burol upang pagmasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel, lila at ginto. Isang obra maestra ng kalikasan na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagsisimula ng isang bagong bukas. Wala nang bigat sa kanyang balikat, wala nang takot sa kanyang puso. Ang anino ni Enchong at ang kalupitan ni Doña Marilu ay mga bahagi na lamang ng isang malayo at malabong alaala. Sa kanyang harap ay isang malawak na daan na puno ng mga posibilidad. Huminga ng malalim si Andrea. Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng pag-asa. Ang reyna ay hindi na nagtatago sa likod ng tabing. Siya ay nakatayo na sa ilalim ng sikat ng araw, handang isulat ang sarili niyang tadhana ng may dangal, pagmamahal, at tunay na kalayaan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang pinapaandar ang sasakyan, patungo sa kinabukasang siya mismo ang nagdisenyo. Lumipas ang mga panahon na tila mga dahong dahan-dahang tinatangay ng agos ng ilog, payapa, at walang pag-aalinlangan. Sa loob ng isang taon, ang pangalang Andrea Alcantara ay hindi lamang naging simbolo ng tagumpay sa mundo ng teknolohiya, kundi naging isang tanglaw ng pag-asa para sa maraming kababaihang nabaon sa dilim ng kawalang katarungan. Ang gusali ng Alcantara Innovations ay nakatayo ng matatag. Ang bawat salamin nito ay sumasalamin sa bagong umaga na puno ng katapatan at dangal. Sa isang payapang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagkukulay ginto sa malawak na hardin ng kanyang bagong tahanan, nakaupo si Andrea sa isang tumba-tumba na gawa sa inukit na nara. Hawak niya ang isang baso ng tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa sariwang hangin. Sa kanyang tabi, nakaupo si Lucas Ramos, tahimik na nagbabasa ng mga ulat. Ngunit ang bawat sulyap nito kay Andrea ay may dalang isang uri ng paghanga at pag-aalaga na hindi na kailangang bigkasin pa ng mga salita. Ang kilig sa pagitan nila ay hindi nagmumula sa mga mabulaklak na pahayag, kundi sa lalim ng pagkakaunawaan at respeto na nabuo sa gitna ng labanan. Narinig mo na ba ang balita? Ang mahinahong tanong ni Lucas habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang baso. Si Enchong! Tuluyan na silang lumipat sa probinsya ng kanyang ina. Balita ko ay nagtatrabaho siya bilang isang hamak na kargador sa palengke. At si Isabel, nananatiling bilanggo ng kanyang sariling kasakiman sa loob ng selda. Wala nang gustong dumalaw sa kanila. Huminga ng malalim si Andrea. Ang kanyang dibdib ay nananatiling payapa. Wala nang pait na gumugulo sa kanyang puso. Wala nang galit na nagniningas sa kanyang mga ugat. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang dahan-dahang proseso ng pagpapakawala. Pinatawad na ni Andrea ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong mapanira. At pinatawad na rin niya ang tadhana sa mga pagsubok na ibinigay nito. Ang anino ni Enchong ay isa na lamang malabong bahagi ng kanyang kahapon, isang aral na nakasulat sa mga pahina ng kanyang buhay na hindi na niya kailangang balikan pa. Sana ay mahanap din nila ang kanilang sariling kapayapaan, Lucas. Ang tanging sagot ni Andrea. Ang katarungan ay naibigay na ng langit. Ang natitira na lang ay ang mabuhay tayo ng may saysay sa kasalukuyan. Sa bawat gabi na dumating, hindi na nararanasan ni Andrea ang mga gabing puno ng luha at panginginig ng mga kamay. Ang kanyang pagtulog ay mahimbing. Ang kanyang mga panaginip ay hindi na tungkol sa pagtakas, kundi tungkol sa pagbuo. Ang kanyang pakikipagtulungan kay Nana Rosa sa kanilang pundasyon ay nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan, ang makita ang ibang babae na tumatayo ng tuwid at binabawi ang kanilang sariling boses. Ang kwento ni Andrea ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ingay ng iyong pagsigaw, kundi sa tibay ng iyong pananahimik habang naghahanda sa muling pagbangon. Ang utang na loob
ay hindi dapat maging isang tanikala, kundi isang tulay ng pagmamahalan na malayang ibinibigay. Ang bawat sugat na natamo niya ay naging mga pilat ng karangalan, mga patunay na ang isang pusong marunong magmahal ay may kakayahan ding lumaban at manalo. Habang pinagmamasdan ni Andrea ang unti-unting paglitaw ng mga bituin sa kalangitan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siya ang reyna ng kanyang sariling tadhana. Ang tabing ay tuluyan ng naisara sa kanyang masakit na nakaraan at ang ilaw ng entablado ay nakatutok na ngayon sa isang buhay na puno ng liwanag, kalayaan at tunay na pag-ibig.